barangay hall ni Attorney Rene Galimba, ang kapitan sa kanyang first term. Napakarami na po niyang nagawa. Disenteng-disente ang kanyang barangay hall. Kumpletong-kumpleto, kaya ito ay nagtaho ng napakaraming award, hindi lamang naggaling sa iba't ibang sektor o sa pamahalaang Quezon, maging sa Kongreso at sa pamumuno niya sa programang edukasyon dahil siya ang presidente ng lahat ng PTA Association sa Quezon City. Andito na po ang Barangay Greater Lagro sa pamumuno ni Kapitan Attorney Rene Galimba, ang kanyang mga aksyon at kanyang mga nagawa sa Barangay Greater Lagro. Maraming salamat, Rose, at ako ay inyo naisama at naanyayahan dito sa inyong programang Gabay at Aksyon. Unang term ko ito, ito ang pangatlong taon bilang tanunong ko lang ko sa ating barangay. Lahat po yata ng ating programa na ating sinulungan. Yan pala yung nakita ko. Talagang pangunan. Kasi in order, 22 hours kami na nagbabantay sa mga tao rito at we are only 3 rangers. So ang response time namin pag may problema is matagal na yung 3 minutes, 5 minutes. Building namin ay talagang pinaayos ko before this ang aming building ngayon. Gaya nakikita nyo ngayon. Walang makikitang opisina ng lupon, opisina ng mga kagawan, pero pinag-proceed na po yan. Ang nanuntunan po natin kung maganda po ang isang bahay ng tao, ay maganda rin sigurado ang kalooban ng katira at maganda ang kanilang servisyo. Population po namin dito, pagpasok ko noong 2007, December, ang census po namin is more than 21,000. Registered voters namin at the time is 9,000. Panunahin naman ng mga building na makikita po natin dito, sakop pa namin ang Isang Fairview, sakop pa namin ang Fatima University, St. Agustin College, ang St. Anthony Learning School, ang amin pong public school dito, we have around 7,000 students, ang elementary naman ay around 3,000 UP. Ang prioridad ko nung ako ay unang po hindi dito sa Barangay Council namin, may paubaya sa akin ang chairmanship ng Peace and Order Committee. Patino po natin, ang pangalawa po yan, yung aming kalinisan. 4:05 ng madaling araw, nagtatrabaho na ang ating mga street sweepers. Ang street sweepers po namin dito ay 12, 142 sa personnel ang ating barangay. Gusto kong ipaalam sa lahat na dahil sa pagpupursige po natin, tayo po ay mag-release po ng ating share sa realty taxes. So sometimes number 7, basta nasa top 10 tayo. Karamihan dito ay matatawag natin sa mas mataas na middle class. Kayang-kaya yun, Ross. Kapag bago namin naprubahan ang Barangay Council, kasama po tayo dyan, yan po ay pinag-aralan muna ng Development Bank. Pagkatapos ay kinonsulta po ang ating BBM kung kakayanin ng ating barangay. Matagal pong pag-aaral po yan, matagal na proseso. Marami pong abogado ang kausap ko dyan ng BBP. At nung makaprobahan po yan, pinaaprobahan naman namin sa aming budget ng City Hall. Kung talagang kaya natin. Nung maaprobahan po ng ating accounting, pinasa po sa Committee on Laws. Kasi noong wala kaming contract, kami po, ang aming barangay, ay nakakuha ng incentive galing po dito sa ating pamahalang lungsod. Nabigyan po kami ng 500,000 kasi sa million. Sa katotohanan, nag-number 1 din kami. Out of 142 barangays, we were declared the champion. Number 1 sa proper waste management and Quezon City. Mayroon tayong service car, isang high-ends, nagagamitin ng ating mga empleyado sa kanilang mga official businesses. Mayroon pa tayong ambulansya, 2 10-wheeler. At yung isa ngayon, yung Minidamda, yun po ang naghatid ng ating mga estudyante na makikipagpaligsahan doon sa City Hall. Itong 3 taon na ating panunungkulan ay kumplitan na po ang barangay. Marami na po association, ang barangay, ating mga sasakyan, kasama na po dyan ang fire truck, ang mamlifter na kailangan natin, lalong-lalo ito, tag-ulan na, darating ang mga bagyo. Makikita po ninyo ito, ang award ng ating punong lungsod, ang ating lungsod Quezon. Ito po ay pangalawa na. Last year, I was also declared as first place punong barangay of 2nd district. At itong taon na ito, ako po yung unang napili. First place din po, pero meron mong ano yan, dahil nag-type po kami ng 100. Punong barangay superior performance ang ating title ko dyan. At yung isa naman ay punong barangay achiever. Tayo naman po ay pinili ng media as one of the best public servant. Ito po ang binigay ng ating dating Mayor Herbert Bautista. Dahil ako po ang presidente ng General PTA sa buong Quezon City po. Ako lang po ang binigyan ng most remarkable recognition para sa PTA dito po sa buong Quezon City. Ito ba
dumating po ako rito, ang ating pong plaza ay parang kabuti. Sabi ko ngayon, mas mabuti siguro kung magpatayo tayo ng 4-story building dito. I-open po natin ang plaza natin. Dahil pangarap ko po yan, magandang plaza, yung po sa panibagong stay na aming pinagawa. Gusto ko maging tourist spot, hindi lamang dito sa Quezon City, kundi sa buong Metro Manila. Maganda po ang aming Centennial Park ngayon na aming inalagaan. So, pakita ko po, ito po ang plano ng development plan ng aming plaza dito sa Gitna. Iyon po ay inahandid po natin sa ating mga kabarangay. Sa amin po, kababayan, kabarangay na tumulong sa akin na nagbigay ng taas ng moral para po mapaganda po natin ang ating pamayanan Greater Lalo. Pagtulungan po tayo, gawin natin pares po ang ating usapan. Wala po maninira sa bawat tao. Let our work be our sword and prayers be our shield. Ito po ang inyong bulong barangay na Galimba. Ituloy po natin ang serbisyo sa publiko. Sana mga kaibigan, kayo po'y aming napaglingkuran. Layunin ng programang ito, manaigang kapakanan at interes ng bawat mamayang Pilipino. Ito po, si Rose Solana, mabuhay ang isang bayanang Pilipino, mabuhay tayong lahat.